Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 31. Alam ng lahat na may rallying ginaganap sa EDSA sa pagkakataong ito. Pero kung rally kasi ang pag-uusapan, mayroon ng standard yan. Yung January 13 na National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, yun ang pinaka-standard. Kung maabot ninyo yung number na yun, kapani-paniwala ang rally ninyo. Ayon lang sa aking obserbasyon at pangunawa. So, para ipaalala sa lahat, balikan muna natin yung numero ng mga taong dumalo sa rally noong January 13 mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, ito yung rally noong January 13, 2025. Kung ganito karami ang talagang sumusuporta, kapani-paniwala ang rally mo. Although tinatawag nila itong minority, pero tingnan natin ang numero. Ayan, kung maabot ninyo ang number ng isa man sa venue doon, maaaring kapanipaniwala na kayo. Pero kung hindi, ang publiko na, ang general public na ang huhusga sa rally ninyo. So ito po yung mga taong mangunguna sa rallying ito ngayong January 31. Tingnan natin sila ng isa-isa. I more or less represent the military and uniformed personnel that are included in the GG, no? Sa bahagi po ng Clergy for Good Governance, kami ay nagkaisang bumuo nitong movement ng Clergy for Good Governance. Yayamang daman-daman namin ang daing ng mga maralita. Ako po si Prof. Shelo Magno, isang ordinaryong taxpayer at naniniwala na bilang taxpayer ay kailangan po nating i-exercise yung karapatan natin. Sasabihin ko lang po, nasa SS Shrine tayo at kung dito talaga matutuloy ay napakahalaga ng lugar na to kasi 1986 nagkaroon ng malalim na pagbabago. Isang Bayan is joining the January 31 rally here. Yes, kami naman po ay kinatawan ng mga Muslim, which we are a minority under the Christian majority. Ang aming pong simbahan ng Alliance of Bible Christian Communities of the Philippines. Natatanong natin bakit kami sumali dito sa Clergy and Citizens for Good Governance. Maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos na ang pamahalaan ay itinalaga ng Diyos. So yun yung mga mangunguna sa rally ngayong January 31. Ngayon panoorin naman natin yung rally. Tingnan lang natin sandali at i-describe ko sa iyo kung ano ang nangyari doon. Kumpara sa rally ng Iglesia ni Cristo sa National Rally for Peace. So ito po yung rally ngayong January 31. Makikita natin may mga direktor pa sa gilid.
Sinasabihan na maglinya, sinasabihan na mag-abante, maraming commands ang nasa gilid. So, ganun ang rally na ito. Kung number ang pag-uusapan, halos 2 roads lang ang na-occupy nila. So, kung ito yung sinasabi nilang majority, wala, malabo. Malabo na ang pag-iisip siguro nila. Ayan, kita natin, no? Kung ikumpara natin sa rally ng Iglesia ni Cristo, bagamat maraming tao sa rally na yon, wala kang makitang nagsisigaw sa gilid na maglinya na kayo, magtaas kayo ng banner, ganito at ganyan. Walang ganun na makita mo. Sabay-sabay ang mga tao. Synchronized. Kung iisipin mo, paano nangyari yun? Yun po ang katotohanan na ang Iglesia ni Cristo ay isang taong bago. Isang tao lang siya. Hindi kami nag-rehearse, hindi kami nag-practice kung anong gagawin namin. Basta't pumunta lang kami doon, nang doon na kami, sabay-sabay na kaming lahat. So yun ang rally ng Iglesia ni Cristo. At sa mga pangyayaring iyon, mayroong isang pari mula sa Cebu ay may pahayag tungkol dito. Pakinggan natin siya at pagkatapos magbigay din tayo ng ating insights bilang isang Iglesia ni Cristo na nakarating sa rally. Okay, panoorin natin. Isa din yan sa bagay na nagustuhan ko sa inyo. Yung faithfulness ninyo sa inyong leader. Iba siguro ang orientation ninyo, iba din ang orientation namin. Kasi kaming mga pare at doon sa mga obispo, meron din kaming promise of allegiance, pero hindi tulad sa inyo na para bang malalim at saka nakita ko na you are sincere or consistent sa inyong pakikinig at pagtupad kung ano man ang tinuturo sa inyo at binibigay na parang utos na ito ang gagawin natin bilang Iglesia ni Cristo, sinusunod ninyo. Sa amin naman, iba din ang aming sense of fulfillment sa Katoliko. So, makawish lang rin ako na sana meron din sa aming Katoliko na ganyang mga ugali. At kung paano yan ginawa sa mga leaders ninyo, sana matularan din namin sa pagpatupad din sa aming mga tungkulin bilang mga Katoliko. Bilang tao, no? At saka pare, pastor din. So, sa iyo, ka Eduardo, congratulations. Patuloy mo yon at saka ako rin, meron din akong desire na sana ang aking mga pag-iisip bilang tagapangalaga sa aming flock din sa Katoliko na tulad mo, pag may sinabi ka, sinusunod ng iyong mga kapatid, and keep it up. May God bless you always. So, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ang inyong dedication sa inyong relihiyon at saka sa inyong mga tungkulin sa bilang mga religious at saka sa ating bayan is very commendable so far in my observation and experience ngayon ay napakaganda. So thank you for giving me such kind of inspiration at ang aking kuan lang, di lang tayo mag-away-away, huwag tayo mag-away-away, magtulungan tayo. And then ang mga reactions pagkatapos, monitor din ako, malaking impact na bigay ninyo sa ating mga leaders, ating mga political leaders. Kasi una, yung layunin ninyo na suportahan natin ang presidente sa kanyang statement na ayaw ko yung impeachment ng vice president. Talagang humina talaga. Sa aking pag-monitor ngayon sa social media, sa ngayon ba? At this stage, humina. Hindi natuloy. Walang nagpirma.
talagang nakuha ninyo yung objective ninyo. Very, very, very fruitful. Okay, una nating pansinin yung comment ni Father Crescenciano Ubod tungkol daw sa allegiance ng bawat iglesia ni Cristo. Paano napasunod yung miyembro sa utos ng tagapamahalang pangkalahatan. Maraming mga kapatid na hindi pa nakita in person si kapatid na Eduardo V. Manalo. Pero bawat iglesia ni Cristo ay sumusunod sa utos na pinalalabas ng tagapamahalang pangkalahatan dahil lahat ng bagay na sinasabi ni Ka Eduardo ay may basihan mula sa Biblia. Kaya ang sinusunod ng mga kapatid, yung salitang nasa Biblia. Ang utos ni Ka Eduardo ay nakasandal sa mga utos sa Biblia. So kaya kaming mga iglesia ni Cristo sumusunod kay Ka Eduardo dahil ang pagsunod sa leader ng bayan ng Diyos ay hinihingi ng Diyos yan. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay binibigay namin sa Diyos. Kaya lahat ng iglesia ni Cristo na makita nyo, sumusunod sa tagapamahalang pangkalahatan. Yan ang isang tunay na iglesia ni Cristo. Para sa amin, yung pagiging iglesia ni Cristo mo ay tawag ng Diyos yun sa iyo. Pinili ka ng Diyos, inilagay ka sa kanyang iglesia, hindi upang magsalita kung ano man ang gusto mo, kundi sumunod sa utos ng Diyos, sa salitang nakasulat sa Biblia, sumunod sa kanyang leader. Kaya bago pa man maging iglesia ni Cristo ang isang tao, tinuturuan ito ng mga doktrina o aral sa loob ng iglesia. Basic doctrines is 25 lessons. Kapag natapos mo ito, kailangan pa nasasamba ka ng 6 na buwan. Pag natapos mo naman ito, gagawa ka ng salaysay na ikaw ay mag-iiglesia ni Cristo dahil naunawaan mo yung aral ng iglesia ni Cristo na mula sa Biblia at hindi ka pinilit ng sino man. Kaya kung makita mo ang bawat iglesia ni Cristo, well-informed kung ano ang iglesia, sumusunod kung ano ang batas ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya kung makita mo, ang galawan ay iisa. Ang iglesia ni Cristo po ay nakasulat sa Biblia. Ito ang tinutukoy na isang taong bago na ginawa ni Cristo, kung saan ang iglesia ang katawan at si Cristo ang ulo. Kaya tulad ng napansin ni Father Ubod, sabay-sabay sa paglalakad, lahat sabay-sabay. Hindi namin, ulitin ko hindi namin ni-rehearse lahat yun. Wala kaming practice. Hindi ito katulad ng isang palabas. Kami ay sumunod sa panawagan na pumunta sa dako kung saan kami na-assign. Kung makita ninyo mula sa Luzon hanggang sa Mindanao, ang galawan ay synchronized, sabay-sabay, ang pagsigaw sabay-sabay, dahil yan ang iglesia ni Cristo. Isang taong bago. So hanggang dyan lang ang ating vlog. Sana magmasid kayo. Kung may pagkakataon kayo, dumalo kayo sa mga pamamahayag kung saan iimbitahan kayo ng mga iglesia ni Cristo. Para makita nyo ang iglesia ni Cristo mula sa loob. Hindi yung naririnig nyo na sinasabi ng kahit kanino. So sa lahat ng mga kapatid at mga kababayan natin, magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi po sa inyong lahat. Please don't forget to like and subscribe to this channel. Marami pa tayong magandang pag-uusapan.